Paano kung ang mga karakter sa Squid Game ay nasa zombie apocalypse imbes na sa nakamamatay na laro? Ngayon, alamin natin kung sino ang makaliligtas sa ating undead Squid Game. Unahin muna natin ipakilala ang mga kalahok. Mas kaunti na sila. Pero sa tingin ko, ayaw niyong isama si Nani ni Gi-hun, tama? Song Gi-hun, Cho Sang-woo, Hwang In-ho, Suitman, Oh Eun-nam, Kang Se-byuk, Hwang Jun-ho, Ali Abdul, Ji Yong, Jang Dok-soo, Manlalaro 278, Manlalaro 212, Byung-gi, Kang No-ul, Thanos, Nam-gyu, Cho Hyun-ju, Sonyo, Kim Yong-mi, Im Jong-dae, Kim Jun-hee, Kyung-sop, Park Yong-sik, Jang Gum-ja, Jung-bae, Semi, Min-soo, Kang Dae-ho, Lee Myung-gi, Choi Woo-sok, Ji Nung-kim, Kapitan Park, at ang mga VIP. Dahil sa tema ng video, kahit ano pwedeng mangyari at hindi nasusundin ang mga limitasyon ng Squid Game. Papayagan silang gamitin ang anumang kakampi, sandata, at mapagkukunan. Nasyakop na ng mga infected. Hinahara na nila ang gaan papuntang downtown. Mag-ingat sa paligid. Iwasan ang downtown. Sarado ang mga tulay papunta sa... Emergency broadcast dito mula sa pamahalaang federal. Lahat ng mamamayan ay manatili sa bahay at iwasan ang infected na tao. Ipinapatupad na ang batas militar. Wasak na ang mundo. Sino ang handang ipagtanggol ang sarili sa kaguluhan? Sino ang unang magiging biktima ng apocalypse? At sino ang makakaligtas at uunlad? Marami sa Squid Game participants ay dumaan na sa matinding panganib, kaya hindi namin inasahan na maraming matatanggal sa round na ito. Ang mga karakter na sina Chu Yun-ju, Kang Dae-ho at Park Jung-bae na nagsilbi sa militar ay may magagandang posisyon dito. Sanay at may karanasan sa militar ang tatlong ito, kaya sila ay ilan sa may pinakamahuhusay na survival skills sa grupo. Ganon din si Junho, ang undercover na pulis na nakapasok sa mga laro at halos mapabagsak ang mga ito mula sa loob. Kahit sobrang mapagtiwala siya tulad ng kay Kapitan Park, ang pagiging palihim at matalino niya ang magpapahaba ng buhay niya. At handa siyang gawin ng lahat para protektahan ang mahihina. Sa ganitong usapan, pag-usapan naman natin ang mga lalaking may pamilyang kailangang alagaan. May mga umaasa kina Gi-hun, Se-byuk at Kyung-sok sa bahay. Kaya gagawin nilang lahat para mabuhay. Nandyan si Ali Abdul na mapagtiwala at inosente. Dahil minsan lang ipinakita ang pamilya niya saglit lang. Madaling makalimutang siya ay may asawa at bagong silang na anak. Marami siyang dahilan para mabuhay, kaya hindi siya basta-basta bibigay. At dahil nabanggit ang sanggol, huwag kalimutan si Jung-hee na mas mag-iingat dahil buntis. Sa tingin namin, si Myung-gi, kahit na marami siyang pagkukulang, ay sisiguraduhin niyang maprotektahan ang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Hindi siya perpektong mamamayan, pero hindi naman siya mukhang talagang walang hiya. Ngayon, talakayin natin ang mga karakter na umangat gamit ang kakaiba o ilegal na paraan. Ang mga gangster tulad ni Dok-soo, Woo-sok, Jinoong Kim at ang lalaking naka-Amerikana ay gagawin ang lahat para kumita ng pera. Isipin mo na lang kung gaano pa sila magsusumikap para iligtas ang sarili nilang buhay. Ang frontman ay maaring isang may sakit sa isip at baluktot mag-isip na tao. Pero isa siyang may sakit sa isip at baluktot mag-isip na tao na may napakaraming pera at koneksyon. Ang pagiging maingat niya ay siguradong magre-resulta sa pagkakaroon niya ng kahit anong uri ng contingency plan. Sa huli, ligtas ang mga VIP dahil sa dami ng pera nila kahit ayaw nating palampasin sila kahit pansamantala. Si Im Jong-dae, kilala bilang Player 100 sa Season 2, ay politikong napahiya at hindi pinalad. Oo, maganda ang naging takbo niya sa mga laro hanggang ngayon. At magaling siya sa pakikitungo sa tao. Pero ang problema sa mga zombie ay hindi naman sila interesado kung gaano karami ang pera mo o kung gaano kakakarismatiko. Gusto lang talaga nila ay utak. At higit pa dyan, kahit ba may utang si Player 100, malamang ay napakayaman pa rin niya. Kaya magiging patok siyang target ng mga mas agresibong manlalaro tulad ni Thanos o ng mga tuso at madiskarteng gaya ni Se-byuk. Hindi namin masasabing naawa kami sa kanya dahil kahit si Thanos ay parang huwarang mamamayan kung ikukumpara sa kanya. Susunod naman ay si Sonyo. Isa sa pinakamahalagang bagay sa isang apokaliptikong sitwasyon tulad nito ay ang hindi pagiging mag-isa. Walang sinumang nabubuhay ng mag-isa. At ito ang magiging kapahamakan ni Sonyo. Sa madaling salita, walang may gusto sa kanya. Seryoso. Maraming tao, pati ako, ang nagustuhan ng nakakainis na Han Minyo. Pero walang may gusto kay Sonyo. Lalo na sa mga karakter sa serye. Sobrang mayabang niya para humingi ng tulong. At sobrang hindi siya gusto ng kahit sino para may mag-alok ng tulong sa kanya. Posibleng man-team up siya kay Han Minyo kapag desperado na. Pero sa dulo,
Aksidenteng matutulak siya nito. Kailangan lang natin ng isang nakakatawang weirdo. At ang huling matatanggal sa round na ito ay si Minsu. Siya ang pinaka-nakakaawang natanggal at pinaka-predictable sa round na ito. Ang lalaking ito ay isang ganap na duwag at babaliktad ng babaliktad kahit ilang beses pa para lang maligtas ang sarili niya. Hindi ko naman galit si Minsu, pero masaya ako na ang pagkakatanggal niya ay nangangahulugan na ang mahal kong Reyna Sami ay hindi matatalo tulad ng nangyari nung nakaraan. Hinihikayat ang mga mamamayan na magtungo sa mga itinalagang lugar ng kantungan ng militar. Sa pamamagitan ng utos ng Pangulo ng Estados Unidos, lahat ng mga pambansa at mga estadong pagbabawal sa paggamit ng baril ng mga sibilyan ay pansamantalang inaalis. Sige, ngayon simulan na natin ang mga mahalagang bagay. Kailangan mo ng mga sandata, kakayahan sa pakikipaglaban, o kombinasyon ng dalawa para mabuhay sa isang malawakang apokalipsis. Tingnan natin kung anong sandata ang pipiliin ng mga karakter, lalo na ng mga mas gusto ng simple at ligtas na paraan. Kahit magkaiba ng moralidad at personalidad, pareho sina Junho at Suitman na mas gusto ang simple pero epektibong sandata gaya ng baril. Hindi papatay si Junho maliban kung kailangan, kaya bagay ang magaan na mid-range na baril sa ganung sitwasyon. Si Sweetman gusto mapalapit para mas ma-enjoy ang kaguluhan, kaya ayaw niya sa malayo. Ang iba pang mga karakter na gusto ng simple mga sandata ay yung mga nagtatrabaho para protektahan ang kanilang pamilya. Si Nali, Sebiok at Yung Silk ay posibleng may sandata bilang proteksyon kung sakaling may manluloob sa bahay nila. May shotgun sina Yung Silk at Ali para sa emergency. Marunong si Sebiok gumamit ng baril at handa rin sa malalakas na sandata para sa malapitan na laban. Matalino si Sebiok, kaya magtatago siya kapag posible. Pero siguradong may dala siyang mga maliit na kutsilyo at pepper spray sakaling may lumapit sa kanya ng masyadong malapit. Naniniwala kami na pipiliin ni Sammy ang mga sandatang pangmalayo tulad ng sniper rifle dahil sa galing niyang makihalo at sumama sa malalakas na manlalaro. Ganon din kay Kong Noyul na tuso at bihasa kaya niyang makatakas mula Hilagang Korea at napapatumba ang maraming bihasang sundalo habang ginagawa ito. Dahil may anak siyang kailangang protektahan sa kanilang tahanan, may sapat siyang dahilan para patumbahin ang mas maraming zombie hanggat maaari mula sa ligtas na distansya. Mas malapit yon sa tunay na trabaho ng pagpapalaya sa mga tao mula sa paghihirap na dapat ibinigay ng frontman. May mga karakter na okay kahit walang malalakas na sandata. Si Jokso ay malakas sa pisikal at mas gusto ang malapit ang sandata gaya ng kutsilyo at bakal na panuntok. Pero kaya niyang harapin mag-isa ang maraming undead at tao gamit ang lakas ng kanyang mga kamay. Para naman sa kanyang alalay, si player 278, ang kanyang estratehiya ay nagsimula at nagtapos sa pilosopiya na manahimik ka na lang at sundin ang sinasabi na mas malakas. Hindi nag-aalala si Joksu kung maiwan ng kakampi. At dahil mas mahina si 278, duda kami magtatagal siya sa round na ito. Bakit hindi natin pag-usapan si Gihun? Tulad ni Junho, hindi siya pumapatay maliban kung para protektahan ang sarili o iba. Dahil may karanasan siya sa paggamit ng Glock para sa sariling depensa at may magagandang kakayahan sa pakikipaglaban, maganda na agad ang skillset niya simula pa lang. Dumating ang katapusan ng ikalawawang season. Dito, nakuha niya ang isa sa mga machine gun ng gwardya, isang German na tinatawag na MP5, at mabilis niya natutunang gamitin ito. Dahil sawang-sawa na siya sa tunay na kalikasan ng laro. At mas maingat na ngayon, siguradong pipiliin niya ang MP5 bilang pangunahing sandata niya. Pati na rin ng mga kasamahan niyang militar, sina Hyunju, Jongbe at Deho. Hindi lahat gustong gumamit ng sandata. Pero may mga hindi ganun kahusay na karakter na nabubuhay dahil sa koneksyon. Mabubuhay si Yongmi dahil sa pagkakaibigan nila ni Hyunju. Kahit di pinakakahanga-hanga si Yongsik sa paligsahan, gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang ina. Para naman sa kanya, ang pagiging madiskarte ni Jumja ay napapahiwatig na siguradong may nakatago siyang mga shotgun para protektahan ang sarili at ang kanyang pamilya. Kahit pumali ang shotgun, walang maghihinalang may nakatagong kutsilyo sa herpin ng matandang babae. Kaya naming isipin na may nakatago rin siyang granada kung manyari ang ganitong sitwasyon. Si Kapitan Park, bilang isang mangingisda, malamang napakatumpak ng asinta at hindi pa kasama dyan ang kanyang galing sa panlilinlang at pagsabotahe. Madali naming maisip na may access siya sa crossbow, harpoon, o pana at palaso para pabagsakin ang kalaban. Ligtas sa round na ito ang mga madiskarteng mandirigma tulad ni Sungwoo na kayang gumawa ng sandata mula kahit ano. Siguradong matalino siya para magka-replay at tiyak na pupunuin ni Sungwoo ang arsenal niya ng mga sorpresa gaya ng kutsilyo at posibleng granada. Si Thanos ay parang may mga illegal na sandata na nakatago sa paligid. Para siyang taong mag-enjoy sa kaguluhan ng isang machine gun na may ammo belt at di ganong nag-aalala sa mga inosenteng madadamay. Mananatili si Namjoon kay Thanos gamit ang illegal niyang sandata, malamang isang nakamamatay na shotgun. Parang siya yung tipong magbabanta ng pamamaril sa eskwela.
Kaya siguro alam niya gamitin ang mga ganon. Si Thanos ang nagdadala ng droga kaya hindi siya iiwan ni Namgyu. At sa kasamaan palad para kay Myunggi, ang kombinasyon ng droga at mga machine gun ay magraresulta sa paghihiganti ni Thanos na matagal na niyang gustong gawin mula nang maloko siya nung una. Nakakalungkot. Ganito rin ang sasapitin ni Junhee na pinoprotektahan ng crypto mogul wannabe. Hindi kami 100% sigurado kung kayang patayin ni Thanos ang isang buntis na babae. Mga 80% lang ang tiwala namin. Pero yung isang lalaki, siguradong gagawin niya yun. Hindi ito ang gustong marinig ng kahit sino ngayon. Pero kaka-inform lang sa akin na mawawala tayo sa ere mula sa CDC. Maaring ito ang maging kaibahan ng buhay at kamatayan. Nagbibiro ka? Yan na ba talaga ang best nila? Marunong lumaban ang karamihan. Maganda para sa kanila. Pero di agad matatapos ang patayan. Sino sa mga karakter ang handang-handa sa ganitong apocalypse? At sino ang posibleng sumuko sa pressure? Simula pa lang, si Byunggi, kilalang tusong doktor mula unang season, ay marunong magtrabaho gamit anuman ang meron siya. Sobrang mahalaga siya bilang team medic. Nabanggit na rin natin na si Noyul ay magiging mahusay na sniper, pero magiging maganda rin siyang piliin para sa anumang misyong pagmamanman na maaring sumulpot. Kung kailangan mo ng bodyguard, isa siya sa mga una mong kakausapin. Una mong kausapin si Shunju, na dahil sa karanasan sa militar at bilis mag-isip, ay isang puwersang dapat katakutan. Mas okay piliin si Jongbe dahil dating marin siya. Sa kasama ang palad, ang kapwa niyang marina si Daeho ay tila mas nahihirapan manatiling kalmado sa mga matitinding sitwasyon. Para naman sa kanya, mukhang malamang na siya ay may PTSD. Kaya nang hindi siya sinisiraan, masasabi na lang natin na sa kasamaang palad ay hindi niya nagawang protektahan ng sarili mula sa dagsa ng mga zombie. Kaya napilitan sina Yunju at Jungbe na akuin ng responsibilidad habang ang kanilang kaibigan ay malungkot na binawian ng buhay. Matindi ang kanyang ipinaglaban, ngunit mas matindi ang naging laban ng kanyang trauma. Si Han Minyo ay mukhang madaling matanggal sa round na ito kung hindi mo napapansin ang talento niya. Lagi siyang may kakaibang diskarte, mula paggamit na nagbabagang karayom sa pag-ukit hanggang sa panghihikayat para patayin ang mga kasintahang humamak sa kanya. Ang ganitong klase ng pabago-bagong tao ay malamang na may samut-saring kakaibang sandata na pwedeng gamitin. Kung makakuha siya ng flamethrower, siguradong gagamitin niya ito. Sigurado kaming kaya niya kumbinsihin ang ilan sa mga ibang manlalaro na mas desperado na sumama sa kanya, lalo na sa ganitong matinding sitwasyon. Dahil sa laki ng kanyang ego, mukha siyang tipo ng tao na kayang manipulahin ni Sammy mula sa ligtas na distansya. Si Oy na may malikhaing mag-isip at mahusay magpanggap. Kaya tingin namin ligtas siya kasama sina Ali at Hihun, na madaling magtiwala pero matibay ang loob. Pagdating naman sa mga tiwaling VIP, hanggang doon lang ang halaga ng pera nila kapag sila mismo ay mga mayayamang sanay sa protektadong buhay na wala namang masyadong mayaalok kapag ang lipunan ay gumuhuna. Pero para sa iba, sumali sila sa Squid Game. Ibig sabihin, kaya nilang mabuhay sa hirap. Mag-enjoy kayong lahat. Ako naman, pupunta sa ibang klaseng kasiyahan. Kaya nilang alagaan ang sarili nila, pero hindi mag-isa. Agadlay palabas. Nanawagan ng pamahalaang federal sa lahat ng doktor, siruhano, nurse, at mga sibilyan na may kaalaman sa medisina. Kailangan na ang kakayahan ninyo. Kailangan ka ngayon ng iyong bansa. Sa puntong ito, sapat na ang namatay kaya magkakalapit na ang natitirang manlalaro. Dito pumapasok ang tanong kung sino magsasama-sama, kung makakahanap sila ng grupong masasalihan. Alam na natin paano nag-aayos ang mga karakter sa Squid Game, kaya may ideya na tayo sa magiging samahan nila sa ganitong sitwasyon. Simulan natin sa Family Unit. Ang grupong ito ay binubuo ng mga karakter na hindi lang gustong mabuhay, kundi gusto ring iligtas ang mas marami pang tao hanggat maaari. Hindi ibig sabihin na makasarili ang ibang grupo, pero may mga mahalaga silang tao na gusto nilang protektahan. Kaya sila nagsasama-sama sa may parehong layunin. Ang Family Unit na grupo ay binubuo nina Song Gi-hun, Junho, Ali Abdul, Kanse, Byokang Noyul, at Park Hyung-so. Sunod, narito ang mga tagapagtanggol. Isa na namang grupong inuuna ang kapakanan ng iba at gustong protektahan ang pinakamaraming inosente hanggat maaari. Dahil dito, hindi lang ito binubuo ng mga malalakas na manlalaro, kundi pati ng mga manlalarong wala ng ibang malalapitan. Sa koponan ng mga tagapagtanggol, kasama sina Cho Yun-ju, Park Yung-shik, ang kanyang inang si Kyung-ja, Kim Yung-mi, Park Jung-be, Dr. Byung-gi, ang mabait na matandang si Oh Il-nam at Semi. Para sa ating ikatlong koponan, narito ang mga karakter na ang pangunahing iniisip ay ang kanilang kaligtasan. Anuman ang moral na maging kapalit nito, tatawagin natin ang koponang ito ng mga gangster. Bumubuo sa koponang ito sina Joksu, Thanos, Namgyu, si Cho Song-woo na napaka-atubili, at si Han Minyo na medyo di ganong atubili, Woo-sok at Jino Ong Kim. Panghuli, mayroon tayong mga supervillain.
Isang koponan na binubuo lamang ng dalawang karakter, sina Inho at Suitman. Nagsama ang dalawang magkaibang anyo ng kasamaan at bumuo ng isa sa pinakamapanganib na puwersang panlaban sa zombie sa labanang ito. Si Jiang, na noong unay nanatili sa panig ni Saviok, siya rin ang unang nakakita kay Kapitan Park na traidor at sumubok barilin ang kanilang grupo mula sa malayo. Matapos tumanggap ng bala ang una para sa kanyang mga kaibigan, ang huli naman ay napatumba ni Avenger. Kaya 23 karakter na lang ang natitira. Ito ang emergency broadcast. Naiulat na may rider sa kalsada at highway na umaatake sa mga nakaligtas at kumukuha ng supply. Mahigpit na payo na manatiling armado, iwasan ang maduko at manatili sa grupo. Ang round na ito ay kung ano mismo ang ipinahihiwatig ng pangalan nito. Sinasakop na ng mga zombie at dahil sa dami ng mga nahawa, napakalaki ng mga horde at sapat ang bilang nila para lusubin ang mga base ng bawat koponan. Ngayong nabutas na kanilang huling ligtas na lugar, tingnan natin kung paano ang bawat natitirang koponan. Magsimula tayo sa pamilyang koponan. Dahil may pamilya at kaibigan po protektahan, di mapipigilan ng zombie ang grupong ito. Si Junho ay isang bihasang detektib ng pulisya, kaya malamang siya ang unang makakakita ng iba't ibang halimaw na banta na papalapit. Dahil nagawang pabagsakin ni Kang Myoyul ang isang buong platoon ng mga sundalong hilagang Koreano habang tumatakas at napatay pa ang kanyang nakatataas na opisyal, pakiramdam namin na matutuwa talaga ang buong grupo na kasama siya sa kanilang panig. Sa kasamaang palad, may isang miyembro ng grupo, si Ali Abdul, na hindi pinalad. Ayaw na naman naming maging dipatas kay Ali Abdul. Pero sobrang bait niya kaya handa siyang isugal ang sarili para sa iba. Pagkakatiwala siya kay Gihun, naalagaan ng kanyang asawa at anak kung may mangyari man sa kanya. At dahil sa lakas niya, siya talaga ang tipo ng tao na kayang iligtas si Gihun mula sa isang zombie na hindi niya nakita sa huling sandali. Si Kyung-so ay handang magsakripisyo para protektahan ng iba. Naniniwalang maalagaan ng mabuti ang kanyang munting anak. Malaking tulong sa grupo ang karanasan sa militar at husay sa armas ni Hyunju at Jungbe bilang tagapagtanggol. Ang dalawang ito ay magkatalikuran, sabay na pupulbusin ang mga zombie mula sa magkabilang direksyon. Samantala, sina Gyeongja at Semi ay magiging magagaling na tagamasid para sabihan ng iba kung saang direksyon manggagaling ang karamihan sa mga zombie. Sa huli, handa si Byung-gi gamutin lahat ng kaya niyang hindi malubang sugat. Dahil may dalawang matatandang kalahok na kasali, ang pagprotekta sa kanila ang magiging pangunahing prioridad. Tiyak na pupunta si Yong-sik sa bath para protektahan ang kanyang ina na malamang mauwi sa isang tunay namang bayaning sakripisyo. Mas malamang na magtago si Yong-mi kaysa lumaban. Pero kung si Hyunju o Il namang matarget ng isang zombie na hindi nila nakikita, sa tingin namin ay magmamadali siyang tumulong para protektahan sila sa abot ng kanyang makakaya. Na kahit matapang, maaring hindi maganda ang kalabasan para sa kanya. Pero mabibigay ito kay Hyunju ng mas matinding motibasyon para tirahin ang mga zombie. Sa huli, si Saimi ang magmamadali para dalhin ng iba kay Yonggi para magpagamot. Sa kasama ang palad sa sobrang bait niya, uunahin ni Saimi ang pagtulong sa iba kaysa sa sarili niyang kaligtasan. Dahil dito, mawawala ang buhay ni Saimi. Si Yonggi, determinadong tuparin ang pananumpa bilang manggagamot, ay tutulong sa pagpapagaling ng mga biktima. Bagamat hindi ito magtatagumpay para kay Yong-sik o Yong-mi, magagawa niyang iligtas ang isa pang nasugatang manlalaro, si Oh Il-nam. Ayos. Tingnan mo, maganda naman ang intensyon niya, okay? Ang mga gangster ang nagpasimula ng mas exciting na pangyayari sa round na ito. Dahil hindi tradisyonal ang moralidad nila, si Thanos ang tipo ng tao na uhaw sa mas malaking kapangyarihan at impluensya. Kaya sa tulong ni Namgyu, makikita natin siyang ginagamit ang kaguluhan bilang pagkakataon hindi lang para patumbahin ang mga zombie, kundi para alisin din sa laban ang mas malakas na si Jiangsu. Hindi lahat ng natitirang miyembro ng team ay makasarili. Si Sangwoo, kahit hindi mabuti, ay hindi inuuna ang kapangyarihan kaysa sa kapakanan niya at ng iba. Siguradong siya ang pinakadeterminado sa grupo na pumatay ng mga zombie. Pero siya rin ang nag-iisa sa team nila na talagang nakatutok lang sa gawain. Kaya malamang ay mabilis din siyang matatabunan. Pagdating naman kay Hon Minyo, makakatulong ang lakas at tapang niya. Pero sa kasamaang palad, hindi rin siya makakalayo. Sa huli, kahit sina Woo, Sok at Jinoong Kim ay mga gangster, sila yung tipo na tapat sa kanilang mga kasama. Makakagalit para sa kanila na makita sina Thanos at Namgyu na nagdaksil sa kanilang mga kakampi. Habang kayang-kaya ng 4 na lipunin ng mga zombie at magaling silang gumawa nito, siguradong susubukan ni Woo, Sok at Jinoong Kim na pabagsakin muna ang dalawa bago pa sila makapagpatuloy. Na dahil sa magulong at hindi mahulaan na kasamaan ni Thanos at Namgyu, malamang ay hindi magtatapos ng maganda. Larito na tayo sa mga supervillain. Aminin natin, malaking pagkakamali ang pagsanibpuwersa ni Frontman at Suitman. Maling inakala ni Inho na kapag nagkaroon ng zombie apocalypse, uunahin ng recruiter ang kaligtasan kaysa sa pagpatay ng tao para lang sa katuwaan. At totoo naman ito sa loob ng 5 minuto bago mainip si Suitman dahil sobrang dali lang patayin ng mga zombie. Kaya nagdesisyon siyang si Frontman naman ang gawing target para lang may bago. Ang mga
mga lugar na matindi ang infestation sa Timog Kanluran ay bubumbahin ng apoy sa alas 6 ng umaga, Pacific Standard Time. Lahat ng natitirang mamamayan sa mga apektadong lugar ay pinapayuhang lumigas agad. Ito na ang inyong muling babala. Naway bantayan tayo ng Diyos. May mga paksyon na. Gumuho ang mundo. Isang tanong na lang natitira. Sinong gagawin ng lahat, gaano man kababa, para lang mabuhay? Sinong tatraidor sa kakampi? Atake sa inosente? O manluloob na makabahay para sa sariling ligtas? Ay, dalawa na pala yon. Kahit may nawalang manlalaro, Ang team ng pamilya pa rin ang pinakamagaling ngayon. Si Gihun na alam ang bigat ng sitwasyon. Siya gumagawa na ng plano ngayon. Matagal ng kaibigan ni Jungbe, kaya maasahan siyang tumulong. Lalo't kaunti na lang ang mapagkakatiwalaan ngayon. Para naman tina Sebyok at Noyol, sila ang nakaatas sa pagkuha ng mga gamit. Ibig sabihin, maghahanap sila ng maraming sandata, pagkain, at iba pang mapagkukunan hanggat maaari. Hindi talaga nila gustong magnakaw sa kapwa-tao. Pero gagawin nila yon kung mapipilitan. Iyan ang pinagkaiba nila kina Thanos at Namgyu, na tuwang-tuwang nang aagaw ng pagkain, sandata, at baka pati droga sa inosente. At dahil sa droga, nagkamali si Namgyu nang kunin niya ang tagong supply ni Thanos. Kaya't napagbuntunan siya ng matinding bugbog na naging dahilan ng kanyang pagkamatay dahil na rin sa sobrang stress. Kahit nagtak silang kaibigan, hindi napigilan si Thanos sa pagsalakay sa taguan ni na Yunju at Gyumja. Inuna ni Yunju ang pagprotekta kay Gyumja na nadluluksa sa pagkawala ng anak. Dahil pareho na silang pagod sa lahat ng nangyayari, nagawa ni Thanos na talunin silang dalawa. Una niyang ginulat si Hyunju nang patayin niya ang mabait na matandang si Gyumja. Tapos pinatay niya si Hyunju habang ito ay na-distract. Pare sa tamang sitwasyon, nakakakilabot talaga siya, di ba? Ganoon din si Suitman, na walang pagdadalawang isip na pinatay si Ilnam na mukhang inosente. Di pa nga siya kailangang bangag para gawin yon. Pagkatapos masugatan ng nakamamatayang matanda, agad na kumilos sina Yihun at Jungbe para pabagsakin ang halimong na ito bago pa siya makapanakit ng iba. Pero nadiskubre nilang mas marami pa pala siyang armas kaysa sa ipinakita niya. Buti na lang, nang mawalan ng pag-asa, biglang binaril ni Junho sa ulo si Suitman at tuluyan ng tinapos ang baluktot niyang pagre-recruit. Mga kababayan kong Amerikano, napakasama ng nangyari, pinakamasama na nakita natin, pero naging maganda ang takbo natin kamangha-mangha. Kung naririnig mo ito, isa ka sa mga huling nakaligtas, baka ikaw pa ang pinakamagaling. Marami ang nagsasabi niyan. Kung makakita ka ng zombie, tandaan mong hindi ganong gumagana ang utak nila. Parang ang dati kong kalabang si Sleepy Joe. Good luck sa lahat. Ang mundo ay napuno na ng mga zombie at isa na lang itong anino ng dati nitong sarili. 6 na lang ang natitirang karakter sa dami ng ating tinutukan ngayon. Song Gi-hun, Kong Se-byuk, Junho, Kang No-eul, Thanos, Park Jung-bae. Sa 6 na natitira sa gitna ng kaguluhan, mahalaga ang alyansa. Sabik sina Gi-hun at Junho na pigilan ang pag-aalsa ng zombie at iligtas ang mundo bago mahuli ang lahat. Mas ginanaan sina No-eul at Se-byuk na makasama muli ang kanilang pamilya kahit may masaktan sa kanilang landas. Pagdating kay Jungbe, naguguluhan siya sa pagitan ng dalawang panigma ito. Pero buti na lang, wala namang dahilan ng 5 para magsimula ng malaking alitan sa isa't isa. Si Thanos naman, hindi naguguluhan dahil ang tanging tunay niyang katapatan ay para sa sarili niya, sa kanyang ego, at sa kanyang mga tapat na tagahanga, syempre, na marami pa rin ang kakampi sa kanya, kahit pa para lang sa kasikatan. Para mas exciting ang ending, bibigyan natin ang bawat survivor ng personalized Pack-a-Punch upgrade ng sandata para tumaas ang tsansa nilang mabuhay. Si Sung Gi-hun ang unang tinawag. Hindi niya malimutan ang karumal-dumal na nakita sa apokalipsa na tila papel niya sa serye. Nais niyang magkaroon ng sandatang magpapaligtas at magpapanormal sa buhay niya. Kaya ibinigay namin kay Gi-hun ang Ender's Pistol. Parang starter pistol sa karerang kabayo na tinatayaan niya. Binabago ng sandatang ito ang dati niyang bisyo at ginagawa itong mas kabayanihang gawain. Hindi ito kayang iputok na mabilis, pero bumabawi naman ito sa pagiging madaling gamitin. Ang mga bala na gawa sa piniga at pinatibay na hangin ay pinapaputok sa hindi masukat na bilis, na may sapat na lakas para butasin ang pinakamalalakas na bakal na kilala ng tao. Wala nang laban ang mga zombie at masasamang loob. Si Hwang Si-byuk ay gagawin ng lahat para mabuhay at makauwi sa pamilya. Kaya ay binigay namin sa kanya ang Million Degree Blade. Mas angkop kay Se-byuk ang close range na laban. Bagay sa kanya ang self-fitting na espada kasi mainit siya. Joke lang. Dahil sa pagbuhos siya ng mainit na kape sa social worker, ang kanyang pagiging madiskarte at handang gumamit ng pisikal na sakit para makalamang ay nagpapakita na magugustuhan niya ang paggamit ng espadang ito na may teknolohiyang unti-unting nagpapainit sa metal hanggang sa magningning ang espada. Kaya madali niyang mapuputol ang kanyang mga kalaban. Ang bawat hiwa ay napapalamig sa talim, kaya hindi naiinitan si Se-byuk.
kaya dapat siyang manatiling malapit sa aksyon. Si Junho, bilang detective, ay mas pipili ng hindi matingkad na bagay kaysa nagniningning na espada. Dahil sa husay niya sa paniniktik at pagmamasid, gusto niya ng isang bagay na magpapahintulot sa kanya na maprotektahan ng iba mula sa ligtas na distansya. Ang Sentinel's Fury Assault Rifle ay idinisenyo para tumugma sa taktika ni Junho. Hindi lang basta baril ang Rippling ito, obra maestra ito ng kakayahang umangkop at lakas ng putok. Gawa sa matibay na haluang metal at modernong polymer, ang Sentinel Fury ay may modular na disenyo kaya mabilis magpalit si Junho mula sniper mode sa close quarters combat mode. Dahil sa integrated smart targeting system at holographic display, kayang isa-isang tirahin ni Junho ang mga target mula sa malay o mabilis lumaban sa putukan. Si Kang Nuyul sana ang may pinakahalatang sandata kung hindi ko siya kayang maisip na gumagamit ng halos kahit anong sandata. Pero may inihanda kaming bagay na tiyak niya magugustuhan, ang machine sniper. Bilang dating sundalo ng Hilagang Korea na tumakas sa Timog Korea, tiyak na maraming karanasan si Kang Noyul sa mabibigat na sandata. Sigurado kaming kasama roon ang paggamit ng machine gun at nakita na naming mahusay siya sa tumpak na pagbaril mula sa malayo. Kaya bakit hindi pagsamahin ng dalawa sa isang madaling gamitin na sandata para sa malayuan? Matagal itong i-load pero dahil abot milya ang range, eksakto ang scope at kaya magpaputok ng daan-daang bala kada minuto. Sulit ang oras sa paghahanda. Sunod naman natin si Thanos. Hindi, nagkamali ako kay Namgyu. Siya ang may pinakahalatang sandata sa mga kandidato, ang Infinity Shotgun. Isipin mo ang isang shotgun na kakaiba sa lahat. Ginawa gamit ang mga Infinity Stones na maselang nakabaon sa buong disenyo nito. Bawat bala ay maingat na pinupuno ng 3 beses na mas maraming pulbura kaysa karaniwan. At sinamahan pa ng makulay na kinang ng glitters. Kumikislap ang mga tubo ng shotgun sa kulay ng kalawakan. Refleksyon ng ganda ng Infinity Stones. Isang putok na nagpapakawala ng malalakas na pagsabog na hindi lang nagdadala ng matinding puwersa, kundi ginagawang isang nakamamanghang palabas na makukulay na liwanag at kumikislap na glitters ang larangan ng labanan. Tinitiyak na walang makahahadlang sa kanyang kadakilaan. At syempre, hindi pa huhuli. Narito si Park Jong-bae. Kahit kinakabahan, handang ibigay ng marinong ito ang lahat para sa mga kaibigan niya. Bigyan natin siya ng gamit na babagay sa maingay niyang personalidad. Para ibigay kay Jong-bae ang Marine Mayhem Missile Launcher, itong malupit na sandata ay isang karaniwang missile launcher, kumpleto sa mga rocket na may sapat na lakas ng pagsabog para patumbahin kahit ang pinakamalalakas na zombie sa isang tira lang. Pero sandali, may dagdag pa. Nagpapasabog din ang mga ito ng kislap at confetti para malito ang kalaban at suportahan ang mga kaibigan ni Jong-bae. At sa wakas, oras na para sa huling laban. Habang nagbabantay sina Junho at Jong-bae, sumugod si Ji-hoon para likurin ang maraming zombie. Prioridad din ito ni Si-byuk habang tumitira si Nuul mula sa likuran. Walang dahilan para magbangayan ng dalawang grupo. Kaya kahit magkaiba ng kaunti ang prioridad, masaya pa rin sina Ji-hoon at Si-byuk na magsanib puwersa. Dahil sa laki ng talim ni Si-byuk, kaya niyang sabay-sabay patayin ang maraming zombie, habang si Gi-hoon ay makakagawa ng matinding pinsala gamit ang lakas niya kapag nakapila na ang mga ito. Sa malas, pareho rin si Thanos. Sa katunayan, siya ang makakagawa ng pinakamatinding pinsala sa mga zombie kumpara sa iba. At kahit na may hukbo siya ng mga taga-suporta, ang kawalan niya ng pakialam sa paggamit ng Infinity Shotgun ay magreresulta hindi lang sa pagwasak ng mga zombie, kundi pati na rin sa pagkawala ng ilan niyang kakampi. Pero kung makakatulong man sa'yo, ang tambak ng mga bangkay ay matatakpan ng glitter. At sa kasamaang palad, hindi pa tapos ang sunod-sunod niyang pagpatay. Ang ganitong paghahanap ng kilig ay kamamatay ni Gi-hoon. Habang papalapit si Thanos kina Gi-hoon at Si-byuk, tumalon si Gi-hoon sa harap ng dalaga para protektahan siya mula sa pagsabog ng pulbura at pink na glitter. At nawala ang kanyang buhay dahil dito. Pero nailigtas si Si-byuk mula sa mas malalang sugat. Dumating si Jong-bae sa oras para ipagiganti si Ji-han. Pinaputukan si Thanos at nilinlang ang SoundCloud legend na maglakad sa bukas na lugar. Ang pagtutulungan ng mga kaibigan ni Gi-hoon ay matagumpay na nakagante para sa ating pangunahing karakter. Binura si Thanos na parang kalahati ng sangkatauhan. Ngayon, ang natitira na lang ay ang mga natitirang zombie. Patuloy na lalabanan ni Si-byuk ang mga ito kahit na siya ay sugatan. Ngunit sa kasamaang palad ay mahuhuli siya ng isa sa mga zombie. At sa huling pagsubok na iligtas ang babaeng pinrotektahan ni Ki-kun hanggang kamatayan, makakagat din si Jong-bae. Dahil dito, napilitan sina Noul at Junho na wakasan ang paghihirap ng mga kasamahan nila sa pamamagitan ng pagpatay sa mga naging zombie. Kaya sila na lang ang natirang buhay sa apokalipsang ito na lampas pa sa nakasanayan nila. Hindi ito masayang wakas, pero may 2 bayani na namukudtangi kahit maraming namatay. Nakaligtas sina Hwang Junho at Kang Noul sa apokalipsa, kaya makakapagpahinga muna sila hanggang Season 3.